Kahit magpapasko sa kulungan si Pastor Apollo Kibuloy, pero alam niyo ba, kumilos na ang mga galaway ni Pastor Apollo Kibuloy para ihayag ang kanyang plano kung sakaling makaupo siya sa pagiging senador dahil tumakbo siya sa pagkasenador. Ito ang kumakalat ngayon sa social media. May vision leading the country to being excellent and beautiful. Maniniwala kaya kayo sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy? Nauna nang sinabi sa kanyang abogado, ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. ang focus ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit tumakbo siya sa pagkasenador dahil sa Pilipinas at sa Diyos daw na mahal. At tatalakayin din natin dahil si Pastor Apollo Kibuloy, nakita ko, bungga na bungga pag mag-celebrate ng Christmas. Tinanggap niya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit siya'y nangunguna sa pagtuligsa sa aral ng simbahang Katoliko, lalo na sa relihiyon, sa mga imahe o sa Holy Trinity. Pero nagtaka ako, Christmas, kinopya niya at nagdiwang sila. Tatalakayin muna natin ito. Samahan niyo ako. Kumusta? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talimong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At ito na, nagsimula na ang pagkalat sa campaign period na ito. No? Ito pangangampanya na propaganda ni Pastor Apollo Kibuloy sa social media. Kaugnay sa kanyang vision daw na gawing leading the country to being excellent and beautiful. At sa kaniyang pagpasok ngayon sa kulungan, mere kaya ang Pasko ni Pastor Apollo Kibuloy? Kung maalala ninyo, nangunguna siya sa pagtuligsa, di lang yan, kaugnay sa religion. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, Siguro binabanggit mo dito yung sinabi niyang, "Thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Tama yon. Pero ang pagkakaintindi mo sa church ay hindi tama. Kasi sa iyo, relihiyon. Ang church diyan ay katawan na susunod sa kanya. Sino ang unang katawan niya? Si Pedro at ang mga apostoles. Sila ang unang katawan. Kaya siya ang pinagsabihan noon. Tama yung itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia hindi relihiyon Katawan, tao. yon, ang iglesia daw, di relihiyon. Isa yan sa tinutuligsa ni Pastor Apollo Kibuloy na kaugnay sa religion dahil anti-religion ito sila. Una, alam kaya niya kung ano ang ibig sabihin ng relihiyon? At di lang yan. Sabi pa niya, Spirit. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. Ininterpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Trinity din, isa sa mga tinutuligsa ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero pag Christmas, nagdiwang pala sila. Bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan? Dahil pumunta siya rito to save men and give love to all. Yun. So, kung ayaw niya ng Christmas, ayaw niya ng Trinity, dahil para sa kanya hindi biblical, nagtaka tayo. Bakit? Kinopya niya yung Christmas
na ang ibang mga sikta, grabe ang tuligsa dito. Ang Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, ang members of Church of God International na tatag ni Eliseo Soriano, grabe ang tuligsa nila kaugnay dito, di ba ba? At si Kibuloy iba dahil pinagdiwang talaga niya. At bago diyan mga kapatid, so welcome, kumusta, at huwag kalimutan na i-like ang ating live streaming at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga subaybay? May katanungan tayo dyan, no? Hello kay Mark Barik. Good afternoon, Bro Windel. Sa pool, bro, onsay Manalo si Kibbs sa pagiging senador, no? Pagiging senador, yun ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, no? Na pagagandahin niya parang kingdom ang ating bansa kung siya ay makaupo bilang kung makalusot sa pagka-senador. Ba't di na lang niya ideklara ang kanyang sarili na appointed senador of the Philippines? Kung kaya niyang ideklarar ang kanyang sarili na appointed son of God, bakit di pwede niya ideklara na lang na appointed senador of the Republic of the Philippines? Ito ang pahayag ng kanyang abogado sa pag-file ng kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kung maalala ninyo, si Eddie Villanueva sa Born Again, tumakbo din yon. Noon. Si Eliseo Soriano, tumakbo din yon. Noon. Pero talo. Iwan natin kung si Kibuloy makalusot ba kaya ito. Dahil dami niyang mga kaibigan at daming mga taga-suporta sa kanyang mga kaibigang senador, lalo na si Senador Robin Padilla, numero 1 sa Senado. Makuha kaya ni Pastor Apollo Kibuloy yung mga supporters ni Robin Padilla at sa iba pang mga senadors para makaupo bilang senador sa ating bansa? Okay, ito ang sabi ng kaniyang abogado. Itong abogadong ito ang naghamon ng debate ni Father Darwin Gitgano. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered. Yung focus daw ng kaniyang plataforma, yung gobyerno ay God-centered. So, Diyos ang para itong sa tanggob, una ang Ginoo. Okay, tuloy natin. Philippine-centered and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ito ang abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, na yon daw ang focus. Nangunguna ang no pa rin ngayon sa ating katanungan. I-click lang ninyo saan kayo magpili. Okay, tuloy natin. Basta ito ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy kung siya makaupo sa pagka-senador. ang priority po niya, number 1 is yung religious freedom. Priority niya, religious freedom, dahil una, may paniniwala si Pastor Apollo Kibuloy na sa nangyaring paghuli sa kaniya at sa patong-patong na kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay may kaugnayan sa religious freedom daw. Meron bang kaugnayan sa religious freedom? Di ba may kaugnayan ito sa impluensya at sa
mga kaso mismo dahil ang mga kaso, kung maalala ninyo, matagal itong napakatulog sa Department of Justice dahil na-dismiss itong mga kaso. Iba na yung sa ibang bansa, no? Andito lang sa Pilipinas, na-dismiss ito sa Fiscal's Office ng Davao, and then naidulog doon sa Department of Justice. Dahil noon si Pastor Apollo Kibuloy ay isa pang spiritual advisor ni Tatay Digong ninyo. So, yon ang nangyari. Nakatulog sa matagal na panahon ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, pinakatulog sa Department of Justice. Hanggang nakaupo itong administrasyong Bongbong Marcos at nagsimula yung bangayan. Saan nagsimula yung bangayan? Sa Duterte versus Marcos. May kaugnayan sa confidential fund. Ngayon, ang ulat sa confidential fund, ang Office of the President, napakalaki din ang gasto sa confidential funds. Bilyon. Kanina lang yung ulat na kaugnay diyan. No? So, yun. Dahil confidential funds, nagsimula na maglabas ng propaganda yung television ni Pastor Apollo Kibuloy doon. Kaya nga, umalma ang Kongreso, inimbestigahan sila, tinanggal yung prangkisa, hanggang sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Pero di nagtapos dahil, una, kung maalala nyo, di basta-basta nahuli ng PNP si Pastor Apollo Kibuloy, di po ba? Marami pang conditions na inilabas ni Pastor Apollo Kibuloy kung siya ay haharap sa Senado. Hanggang nahuli talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Pero kahit nasa kulungan siya, yung mga abogado niya ay file para sa pagka-senador ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy kung siya sakali daw ay magiging senador. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Okay. Una, dapat patunayan ni Pastor Apollo Kibuloy talaga na wala siyang kasalanan, lalo na sa mga kaso na naisampa sa kanya yung mga workers na nagreklamo, pati na yung apo niya, nagpakilalang apo niya, na minaltrato at grabe ang pagmaltrato at wala daw umanong sahod. No? So, dapat patunayan muna sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na talagang wala siyang kasalanan nito, kaugnay sa sinabi nilang pagtulong sa mga mahihirap. Dahil, di ba, batay mismo sa sinabi ng kaniyang mga nagreklamo, grabe ang paghihirap nila. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, Zero corruption. Iyon talaga ang target ni Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. exhibit number 1 is the KOJC. Exhibit number 1, abogado talaga ito, KOGC. Pero di po ba, may ibang kaso din ang kaugnay sa KOGC, lalo na yung kingdom ni Pastor Kibuloy, kaugnay sa
sinasabing pag-aagaw ng lupa sa indigenous people. O may kaso kaugnay diyan. At may nasabi pa sa Senado na pagpatay sa leader ng indigenous sa naturang lugar. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Tibuloy sa KOGC, yung kingdom, yung sa Yung kingdom, di po ba may na-reply na tayo dito kaugnay sa galit na galit si Pastor Apollo Kibuloy, yung busis na yan, dahil bumaba yung koleksyon nila at malaki pa daw umano ang dapat pagbayaran. No. So, kung yun ang exhibit, ano pa pang plano? Malawakang solicitation? Tuloy natin. Mayo, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Lahat sa buong mundo, yun ang gagawin niya, lalo na sa Pilipinas. Of course, we will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport. Thank you and good afternoon. So, maniniwala ba kayo sa pahayag ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa planong yan? Sige, mag-comment kayo mga kapatid. No? At maliban na si Pastor Apollo Kibuloy, nangunguna sa pagtuligsa kaugnay sa Holy Trinity, narinig niyo, pero nagdiwang sila ng Pasko. Bakit? Bakit tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan? Dahil pumunta siya rito to save men and give love to all. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Kung Pasko, mararamdaman mo ang espiritu ng pagbibigayan, ang espiritu ng pagpapatawad, ang espiritu ng pagpapaluwag ng kalooban, ang espiritu na nagre-reunion ng mga nag-aaway. Lumuluwang ang mga puso sapagkat naalala nating ang ating amang dakila ay pag-ibig at siya ay kapatawaran sa mga nagsisisi. This Christmas time, let us bring peace and judgment and justice and salvation and blessing to the world, as we've been doing for these 38 years of kingdom ministry. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy, merry kaya ang kanyang Christmas ngayon, nasa silid ng kulungan siya at sinabing walang special treatment daw. So, nagdiwang pala sila ng Pasko. Tulad sa ibang mga anti-Catholic na grabe ang tuligsa kaugnay sa Pasko. Kung maalala ninyo, kahit na Iglesia ni Cristo gumagamit pa ng mga aklat. Si Eliseo Soriano, naunang sinabi niya, di talaga December 25 ang Pasko, ang Christmas, dahil ang December 25 ay napakapuno daw ng yelo. Ito. Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Pag Disyembre, sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli na, ayan, puro yelo ito. Oo, yan, puro yelo ito, kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. Yun. Ang batayan nila, yung picture lang, puro yelo. Pero, yung... Bakit tayo nagse-celebrate? Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? So, ang problema lang, ang nagtanong sa anti-Christmas. Kaya, natural na ang sagot ay dinadala na di pwedeng ipagdiwang ang birthday ng ating Panginoong Hesus o kapanganakan December 25 dahil taglamig daw. Pero nauna nating ipinakita, December 25 mismo, yung mga kasama natin nag-live doon sa Jerusalem
kung totoo ba yung pinakita nila ni Eliseo Soriano na taglamig at puno-punong yelo. Ibalik natin ha, yung mga kasama natin. Ating lahat, mga kapuntos. Merry Christmas, Pisma Plus, ano? Bro Jando, nandito po tayo sa harapan ng gate ng Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Yan po, ano? Ito po, Wow. Church of Visitation in Karem, Jerusalem. Malapit ba yan sa ano bro? Sa Bethlehem bro? So sa kabila ito ng Bethlehem po, yun nga po si John the Baptist. Dito po nagsalubong, no? Binisita ni Mama Mary si Saint Elizabeth, no? Sa bundok na ito. Ano po, no? Dyan ito yung yung lugar. So nakita Dyan yung ninyo, lugar kung Karen. saan asang sinabi dinalaw ni nila Mama diyan Mary si Saint Elizabeth. na punong-punong Ken. yelo. December 25 ito. Opo. Okay. Oh. So, ano ang klima dyan, Brother Romel? Anong klima ngayon? December 25, anong klima dyan? Medyo malamig na po. 11 degrees po ngayon. Mag-alas 3 na po ng hapon. Ano po, no? So sa Inkarem, dahil ito'y sa baba ng western part ito ng Jerusalem po, ano? So yung Bethlehem ay nasa east banda, no? Punti ng Jerusalem, no? So walang snow. Kasi December pag nag-snow 25 yung ito. Bethlehem, kung saan sinilang po ang ating mahal na Panginoon, mauna po ito ng Jerusalem kasi mas mataas ito kaysa sa Bethlehem po, no? So dito po tayo, no, sa Visitation Church sa Inkarem, na dahil sarado po siguro dahil sa gira napiktuhan. So kagagaling ko lang po sa sa Church of John the Baptist Catholic Church. So nakita ninyo mga kapatid, live talaga yan sa ating mga kasama doon sa Jerusalem para ibulgar at ibuking yung sinasabi nilang December 25, puno-puno ng yelo daw. Yun ang argumento ni Eliseo Soriano. Si Bro Abundio Jaco Salim, mega love shout out, Dan supports, Bro Windel Talimong. Okay po. Salamat. At si Sintiami Gonzales, sino ka ba para sabihin yan? Kung talagang appointed son of God ka, lumabas ka ng silda mo at kasan ang mga nagbantay sa iyo. Huwag kang mangarap ng gising. Yon ang kaniyang reaksyon. No? Okay. So, batay sa ipinakitang video ng ating mga kasama, yon, diyan pa lang na booking na sila sa argumento nila na tuwing December 25 ay napuno ng yelo, kaya di pwede na ang ating Panginoong Hesus daw ay ipanganak sa December 25. Balikan natin yun, tuligsa ni Pastor Apollo Kibuloy muna. Yung Trinity, anti-Trinity siya, no? Ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, Ang pinakabuod ng doktrina ninyo, pinakapuso, ay ang Holy Three. Hindi yun biblical. Holy One ang biblical. Kaya hinahamon ko kayo sa matagal ng panahon, hindi lang sa simbang Katolika. pero nanghamon si Pastor Apollo Kibuloy. Pero mahirap talaga ito tanggapin dahil nasa kulungan siya. Kagdebate lang. Huwag niyong kalimutan ha, may naka-schedule tayo sa December 15, alas 4, Tauhid at Trinity. Iyon ang talakayan namin. No? Ang Trinity na tinututulan ni Pastor Apollo Kibuloy, tinututulan ng mga Muslim, tinututulan ng Saksi ni Jehovah, tinututulan ng mga Muslim. Pero kung tingnan natin mga kapatid, dahil ang argumento nila,
lalo na ni Pastor Apollo Kibuloy, di kasi mabasa sa Biblia, letra por letra. Ang tanong, ibalik natin kay Pastor Apollo Kibuloy, bakit nagdiwang kayo ng December 25? Bakit kinopya ninyo ang pagdiriwang ng simbahang Katoliko? Mabasa ba yan sa Biblia na December 25? Pero may calculation tayo kung bakit December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. At ayon naman sa ating Catechism of the Catholic Church kaugnay sa Trinity, Catechism numero 237, the Trinity is a mystery of faith in the strict sense. So, mysterious siya. At sabi pa, one of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. Sa pamamagitan ng simbahan. Bakit ang Trinity ay tunay na aral na inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, dahil ang sa ibang sikta, Biblia lang, sola scriptura sila. Pero unang Timoteo Kapitulo 3:15, ang iglesia, siya ang haligi at haligi, no? Pilar at foundation sa katotohanan. Ang Trinity, the concept of the Holy Trinity, napaka-biblical mga kapatid. Bakit? Kung tingnan natin yung isa ito sa mga tinutuligsa ni Pastor Apollo Kibuloy, kung tingnan natin ang sulat ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 20, sinabi ni San Pablo diyan na mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kaniyang likas na hindi makikita, ang kaniyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kaniyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag sa kaniyang mga ginagawa. Ano daw? Napakaliwanag daw na inihayag ng Diyos sa kaniyang ginagawa. Tingnan niyo ang unang talata sa Genesis, na unang aklat sa Biblia. Genesis chapter 1 verse 1. Di ba ba? In the beginning, God created heavens and earth. So diyan pa lang, inihayag na ng Diyos, makita natin ang Trinity of Trinities. Bakit? In the beginning, time, God created heaven, space, and earth, matter. At ang time, binubuo ito ng tatlo. Past, present, and future. Ang heavens, binubuo ito, space, binubuo din ito ng tatlo. Height, depth, and width. Ang earth, matter, binubuo din ito ng solid, liquid, gas. So therefore, para sa kanila, dito mga kapatid, di San Pablo, unang Roma Kapitulo 1, versikulo 20, inahayag na ng Diyos ang kaniyang pagkawalang hanggang Diyos. At makikita sa pamamagitan ng kaniyang mga ginagawa. At hindi lang yan. Nang nilikha ng Diyos ang tao, anong mabasa natin? Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may roll over the fish in the sea, and the birds in the sky. So, anong sabi ng Diyos? Let us make. Us, plural yan. Our, plural yan. Pero pagdating sa image, singular na. Di ba napansin ninyo? Kaya dito pa lang, let us, itong nag-iisang Diyos ay may tatlong iba't ibang persona. At ito ang Father, Son, and Holy Spirit. Ang argumento kasi, lalo na nila ni Pastor Apollo Kibuloy at sa ibang mga anti-Holy Trinity, mga kapatid, alam nyo,
Hindi, mabasa kasi sa Biblia, kahit na sa mga Muslim. Tingnan niyo yung Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Ang mabasa na, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. O, iisa lang ang Diyos. Wala naman tayong tutol na may iisa lamang na tunay na Diyos. At ang Trinity, hindi naman yan ipinagturo ng simbahang Katoliko na may tatlong Diyos. Iisang Diyos sa tatlong iba't ibang persona. Kaya nga, yung sinabi at ginagamit nilang Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Wala tayong tutol dyan. Dahil sa Hebrew, ang mabasa diyan, Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. At tandaan natin, ang salitang Ekad ay hindi ito, mga kapatid, iba ito sa Hebrong Yakid, Yakid alone. Ekad, ibig sabihin, one in unity. Kaya kung balikan natin ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 24, ang mabasa natin diya, mga kapatid, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Alam niyo yung one dito? Basahin natin ang Hebrew, mga kapatid. Ang Hebrew dito sa one ay ekad. Alkin iya asab is it abiu wa it imo weda bag baistu wahayu labasar ekad. Magiging isa. Ekad. So dito ba lang ang ekad ay one in unity. No? More than one person. Babae at lalaki magiging iisa, ekad. At yun ang ginagamit sa Deuteronomio Kapitulo 6:4. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Ekad. At ang ating Panginoong Hesukristo mismo naghayag sa Biblia, lalo na sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, napakalinaw ang mabasa diyan. So, kung gagamitin natin ang The Voice Bible, go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. See? Father, Son, and Holy Spirit, pero ang binanggit, name, hindi names. Napansin nyo ba? Na bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So ang konsepto ng Trinity, nandiyan mismo, na tinututulan nila. Pero, ang Christmas na pinagdiwang ng Simbahang Katoliko ay kinopya ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ating katanungan, nagkamali para yung nanalo. Okay. Nangunguna ngayon ang no. Nangunguna ang no. So, yon lang mga kapatid, no? Mamaya mag-live tayo sa kasama sa punto por punto. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Pero, okay, para sa mga nagtanong, bakit po ba may batayan ba ang Simbahang Katoliko kung bakit December 25 natin ipinagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Naalala ko yung sinabi ng kasama natin, kung magtanong kayo sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, huwag niyong hanapin yan sa Biblia dahil ang Biblia hindi yan kalendaryo. Huwag niyong hanapin yan sa calculator. Dahil ang Katoliko ang gumagawa ng Biblia, gumagawa ng kalendaryo
Kaya sa kalendaryo natin hahanapin kung anong araw at buwan ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. So ang Katoliko mga kapatid, meron tayong proper calculation bakit December 25, yung chronological computation sa pangyayari sa Biblia, na malalaman natin na December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Una, nabuntis si Santa Elizabeth, ang ina ni San Juan, matapos yung pag-insinso ng asawa niya sa loob ng templo, si Zacarias. Yun ay mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, mga kapatid. Pero alam nyo ba, yung araw kung saan naganap ang pag-insinso ni Zacarias, batay sa tradisyon ng mga Hudyo, yung pagsunog ng insinso sa templo, ginawa nila yan kada taon. Lalo na tuwing tinatawag nila na buwan ng Tisre. Yung buwan ng Tisre, Pitsa 15. At alam nyo ba yung Tisre 15, ang equivalent yan sa Gregorian calendar natin, walang iba, September 25, mga kapatid. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa New Compact Bible Dictionary, ito mabasa natin. Page 128. Day of Atonement, an annual Hebrew feast when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the 10th day of the 7th month. O, yun. Ang selebrasyon na ipinagdiwang. At doon, mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, si Zacarias pinakitaan ng anghel at yung kaniyang asawa na si Elizabeth, nabuntis yun pagkatapos sa pag-insinso ni Zacarias sa templo. Oh. Now, yung Tisre 15, ang equivalent, September 25. Kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, tuloy sa 31, sa ika-6 na buwan mula na nagbuntis si Elizabeth, yun, pinadala naman ang anghel doon kay Santa Maria at nagbuntis, no, si Santa Maria sa ating Panginoong Hesukristo. So, kung nagbuntis si Santa Elizabeth, nabuntis si Santa Elizabeth September 25, ika-6 na buwan, nabuntis si Santa Maria, ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 30-31, yon ay March 25, mula sa September 25. At dahil ipanganak yung bata sa loob ng 9 na buwan, March 25, ang ika-9 na buwan ay ang December 25. Yun ang pagdiriwang natin, mga kapatid. No? Kaya kung tingnan natin ang kasaysayan, lalo na sa Meretz Students Encyclopedia, ito mabasa natin. In 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. So, yun ang dahilan kung bakit ipinagdiwang natin. Maraming salamat, mga kapatid. Sandali muna, ha. Si Tro Champion, tanong ko lang, sabi ng Catholic Encyclopedia, hindi daw eksaktong birthday ni Jesus. Anon ang sinabi sa encyclopedia, sabi ni Pope Benedict. Kung batayan mo ang Biblia, anon talaga sa Biblia. Pero kung tingnan natin ang
calculation, chronological calculation, kaya yun ang December 25. Halimbawa, sa Biblia, kahit saan, kailan mo malaman kung anong taon ka na? Ang batayan kung kailan ka ipinanganak. Yun ang batayan kung ilang taon ka na. Kung hindi alam ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang tanong, saan binatay yung 12 taon si Hesus sumama sa kanyang magulang, si San Jose at si Santa Maria? At 30 taon si Jesus nang nagsimula siya sa public ministry. Saan binatay yung gulang ng ating Panginoong Hesus? Natural. Sa araw ng kanyang kapanganakan. Kaya, ang Katoliko, hindi lang tayo Bible alone. Ang problema sa ibang sikta, Bible alone sila. At dahil Bible alone sila, pag di mabasa sa Biblia, di daw paniniwalaan. May mabasa ba sa Biblia ang Bible alone? Iba ang Katoliko, hindi tayo Bible alone. Ang Katoliko, maliban na may tradisyon, maliban na may deklarasyon, magisterium, at ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Kaya, yun po mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod, sagutin mo muna natin ito. Mali pala ang Catholic Encyclopedia at si Pope Benedict Bro Windel. Salamat Bro Windel, purihin ang Diyos. Hindi mali. No? Hindi mali si Pope Benedict at dahil mali ang kotisyon nila. Lalo na ang sa encyclopedia na the birthday of our Lord Jesus is unknown. Kung ang batayan ay ang Biblia, letra por letra, wala tayong mabasa na December 25 sa Biblia dahil di naman yan kalendaryo. Pero kung tingnan natin ang chronological computation mula sa tinatawag na celebration ng Tishrei 10, Tishrei 15 ng mga Hodyo at meron tayong calendar converter, yon lumabas ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. At dun kinuha kung anong taong gulang ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung di nyo alam ang birthday ng ating Panginoon Jesucristo at walang nakakaalam sa kanyang birthday, so di din alam kung ano ng taon ng ating Panginoon Jesucristo. Walang nakakaalam sa kanyang gulang. Bakit? Walang nakakaalam kung kailan siya ibianak. Pero sa Biblia, alam sa Biblia kung anong gulang siya sumama sa kapistahan, 12 yon. Anong gulang siya nagsimula sa public ministry? So saan yung ibinatay yung taon na yon? Yung gulang na yon ng ating Panginoon Jesucristo, natural. Ibinatay yon kung kailan siya ipinanganak. At dahil ang simbahang Katoliko, ang tunay na iglesia, na hindi tayo Bible alone, maliban sa magisterium, teaching authority, maliban sa tradisyon, at maliban sa Biblia na ang simbahang Katoliko ay may-ari, yun, ipinagdiwang natin. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muli, itong yung lingkod, Brad Windel Talibong. Bye-bye. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.